Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Mas paiigtingin pa ng DOH ang kanilang hakbang laban sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Samantala, isinusulong ang pagkakaroon ng access ng bawat Pilipino sa serbisyong medikal. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, plano na ng Health Department na mas paigtingin pa ang mga hakbang para di na umakyat pa ang bilang ng mga natatamaan ng naturang sakit, lalo na tuwing may baha. Sa programang Malacanang Insider, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na target ng DOH na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para mas mapaigting pa ang solid waste management sa bawat komunidad. Malaking salik kasi anya ang mga basura na kadalasang pinagbabahayan ng rodent population gaya ng daga sa pagkalat ng kaso ng leptospirosis. It's really pushing for very good solid management, especially before the rainy season and the floods. You see piles of garbage in every corner in most of the communities. And then when the flood waters come, all this garbage disappears. Yeah, They're in the flood waters. yeah. And they all had rats that actually populate and eat them. So when solid waste management is poor, the rodent population numbers increase. When the rodent population numbers increase, leptospirosis cases will increase. Nakatakda rin anyang magkaroon ng kolaborasyon ng DOH at DepEd para masimulan ang pagtuturo sa mga eskwelahan ng health literacy. It's very important to educate kids not to swim in flood waters. I think that should be in the curriculum of our elementary. Or maybe our public officials should build public swimming pools, where water is chlorinated, so they don't wait for the flood season before they go swimming. So that's something we can actually inculcate in the minds of our kids. Sa pinakahuling tala ng DOH, umakyat na sa 523 ang leptospirosis cases nitong nakaraang 3 linggo, kung saan 43 sa mga ito ang nasawi na karamihan ay sa NCR. Tiniyak naman ng DOH na maraming mga ospital ang handa na tumugon sa ganitong mga uri ng sakit, kabilang na ang Jose Rodriguez Hospital at PGH. Samantala, tuloy-tuloy naman ang mga hakbang ng DOH para magkaroon ng access ang bawat Pilipino sa mga serbisyong medikal nang hindi na kailangan pang gumastos. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service o BUCAS centers na magsisilbing extension ng mga ospital sa mga komunidad. So it became accessible, and it's the same brand as the DOH hospital. So immediately after we launched the first one in March 6, we now have 28 all over the country, and that was my initial goal. I only wanted to build 28 BUCAS centers for the 28 million poorest. Of course, it's not enough, but I wanted to start. Inaasahan pa na madaragdagan ng naturang mga ambulatory center dahil nagpaabot na raw ng kahandaan ng Kongreso na pondohan ang naturang programa. We're starting out in areas that are third class, fourth class, fifth class municipalities, those that are really poor. So making sure that healthcare is also there through our big hospitals. But we partner with the local, because in some areas, it's a partnership between the mayor or the governor to use a facility that has been built but they cannot run it. Bukod sa paghahandog ng general surgery, ang BUCAS centers ay nagbibigay din ng iba't ibang laboratory services na may komprehensibong diagnostic capabilities. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.